Hello mga ka-maestro, welcome back again to my channel, A Coffee Talk with Maestro. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na, paki-like and share sa inyong mga friends para lahat tayo ay makapag-benefit sa mga lectures natin dito sa aking channel, A Coffee Talk with Maestro. Okay, last time we discussed construction insurances, especially yung tinatawag nating contractors, all-risk insurance. And mayroon akong part 2 noon na diniscuss natin yung mga endorsement, kung anong pwedeng gawin doon sa mga hindi nasama or nasa exclusion ng policy ng inyong contractors or insurance ng mga standards na binibigay ng mga insurance companies. Ngayon, ang i-discuss natin ay bands, So, ang pagkakaalam natin, meron tayong tinatawag na advance payment band or tinatawag nating surety band. And then meron tayong performance band and meron tayong guarantee, or warranty band, na tinatawag natin. So, i-discuss natin saan kinukuha yung mga bands na yan, saan na portion ng project natin kailangan ang mga bands na yan. And maliban sa mga ganyang bands sa construction, meron ding tinatawag na cash band minsan, or yung mga sa developer, for example, na before ka mag-start ng construction ay magbibigay ka ng 10,000 na cash band para naman doon sa mga damages na ma-incur, or for example, masira natin yung mga gutter, pag nag-deliver, for example, yung ating mga suppliers. And after ng completion of the project ay hindi natin na-repair yung mga defects doon sa gutter, sa roads. So, usually, binabawas or charge ng mga developer doon sa ating bands or cash band. Pero, ang focus natin ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang tinatawag na construction bands, lalo na yung surety band or advance payment band and performance band and warranty or guarantee band. So let's start with this payment or advance payment band. So ano ito ang tinatawag nating surety or advance payment band? Ito yung unang kinukuha ng contractor pagka siya ay nanalo sa bidding and nabigyan na siya ng kanyang letter of award and notice to proceed. Before a contractor can start or commence the work, ang unang requirements na hinihingi sa kanya ng kliyente ay the contractor should submit a contractor's office insurance and a surety band in a form of guarantee. Okay? So bakit humihingi ang kliyente ng advance payment band? Kasi sa construction, as an industry practice, pag nag-commence ng work or na-award sa contractor ang isang project, usually the owner should release to the winning bidder na yun ay magiging contractor a 20% advance mobilization cost. So syempre, maglalabas yung kliyente ng pera, 20% of the contract amount, ano ang protection ng kliyente? So, ang kliyente humihingi ng surety band or advance payment band sa kay contractor for the protection of the owner. Anong purpose? Halimbawa, hindi natapos ni contractor later on ang project, kalagitnaan ng project, for example, ay na-terminate na si contractor or hindi na nagpakita sa site. Ang last recourse ng mga client or ng owner is to call the banding firm for that surety band. So yun ang in-exchange doon sa advance payment na binibigay ng owner. So hindi natin kasi sigurado. Maraming matitinong contractor, pero meron ding mga contractor na pagka naka-receive ng pera minsan ay hindi na rin nakikita sa construction site after ilang months. Minsan nagsisimula lang. So yung mga contractor na ganyan ay iwasan sana natin na makuha natin sila sa ating construction project. And ito yung pinaka-importante na kailangan
registered with the Philippine Contractors Accreditation Board ang ating mga contractor para capable to provide ng mga bonds na ito sa ating mga kliyente. Ito ba ang bonds ay applied lang sa mga commercial projects? No? The answer is no. Kahit bahay yan, kung malaking bahay, pwedeng humingi ang kliyente ng bonds sa contractor, lalo na't magre-release ang kliyente ng kanyang pera as advance mobilization cost doon sa kay contractor. So napaka-importante itong surety or advance payment bond na kailangan hingin ng kliyente. So kung tutuusin, ang premium na binabayaran ni contractor, naka-charge din naman yan sa kay owner dahil nakalagay yan sa ating overhead cost. Okay? So sa pagkuha ng surety bond or advance payment bond, usually ang kulatilya natin dyan sa kontrata is that the bonding firm should be an accredited bonding firm ng owner or kilala ng owner or well-known sa owner ang bonding firm na yan, kasi hindi natin alam, baka mamaya kung saan-saan lang ng mga bonding firm kinuha ng contractor at hindi pala legitimate bonding firm, and later on pag nagkaroon ng problema and kinol ng client yung bonds na yan, ay hindi pala makita yung opisina ng bonding firm. So nagsayang lang ang owner ng kanyang pera. So usually ang kulatilya natin sa kontrata is that it should be accredited to the owner pag malaking firm. Pagka mga private transactions, it should be well known to the owner. So pwedeng mag-research ang owner and sasabihin niya ito established na bonding firm. So ito yung gusto kong kuhanan ng bonds ng aking contractors. Okay? So that will do. Okay? So ngayon, ang next na naman na hinihingi ng owner, kasama rin dyan sa advance payment bond na yan, is yung tinatawag nating performance bond. So itong performance bond, hinihingi rin from the start of the work or commencement of the work or prior to the commencement of the work until completion of the work. So yung purpose naman ng ating performance bond is that pagka nagkaroon ng default si contractor, pinag-uusapan dito sa performance bond is default in the performance of the contractor. Ibig sabihin, hindi natapos ni contractor ang kanyang kontrata or yung kanyang project dahil nagkaroon siya ng problema. For example, nagkaroon siya ng financial difficulty, nagkulang yung kanyang resources at hindi niya na natapos yung project, then ang pwedeng i-call ng owner ay the performance bond. Ang surety bond kanina ay doon lang yun sa advance payment bond na example, pag na-terminate sa contractor at hindi niya na ibalik yung pera na hindi na full recoupment, i-call ng owner yung surety bond. But in the performance bond, ito naman yung default ng contractor na pagka hindi niya natapos yung project because of financial difficulties or any other reason, from the commencement of the work up to completion, ang performance bond ngayon ang i-call ng owner in return doon sa remaining works, kasi siyempre pagka nagkaroon ng remaining works at iniwanan ng contractor yan, pag pumasok yung bagong contractor na i-hire ng owner to replace the default contractor, iba na yung presyo niyan, kasi siyempre marami silang mga i-rectify minsan, and of course yung mobilization cost nila, and kino-consider nila yung works na kakaunti na lang yung natira, and maglalaan sila ng oras din. So usually lumolobo ang cost or unit price ng owner, lalo na for example umakyat din yung mga materials nung time na nagkaroon ng default ng unang contractor and nagpalit siya ng bagong contractor, lolobo yon, so dapat i-assess and isi-shoulder ng performance bond. So what happens is that pwede rin na pag kinol ng owner ang bonding firm, pwede ang bonding firm ang magtapos kung gustuhin nila, pero madalang yon sa isang bonding firm na sila magpapagawa. Ang scenario palagi dyan is that pag kinol ng owner yung contractor because of that default of performance and despite notice, despite demand ay hindi sumasagot si contractor, that's the time na i-call ngayon ng owner ang performance bond. But of course, ang unang gagawin din ng bonding firm
ay i-call niya muna yung contractor to complete the work, no? And then pagka hindi nag-perform si contractor, then that's the time, no, na titingnan ng bonding firm kung ano magiging action nila, no? Pero kadalasan pinagtatalunan at yung mga bonding firm minsan hindi nagbabayad kaagad, and umaabot minsan sa korte, no? Umaakyat pa ng Supreme Court bago ma-resolve ang issue minsan sa default ng contractor. Ngayon, may option sa performance bond, no? Kung mahigpit yung owner, no, kasi minsan pagka nag-call ka ng performance bond, mahirapan din, no, sa mga bonding firm makasingil, no? Kasi ang dami ring alibay ng bonding firm, no, at umiikot na doon sa tatlong party yung dispute later on. Kung ako, mas maganda yung ihingi ng owner is standby letters of credit, no? So itong standby letters of credit, madalang ito ginagamit ng mga owner, no, to require contractor standby letters of credit with regards to the security, no, on the default of the contractor. Usually kasi ang alam nila ano lang, performance bond, no? But the owner can require the contractor, no, instead of performance bond, pwedeng standby letters of credit, no? And mas madaling mag-call sa bank pagka standby letters of credit, no? Kasi nandyan lang yan, parang it's a sort of a loan na nasa bank lang. Pag ginol ng owner yon ay i-release lang ng bank, no? I-inform ng bank si contractor, no, na kino-call ng owner yung standby letters of credit. So that's another option, no, in behalf of the owner na madalang ginagamit. Then the next one will be a guarantee or surety bond. So yung itong guarantee or surety bond, ito naman yung pag nagkaroon na ng completion of the works, no? Tapos na yung trabaho or 95% substantial completion na, and nagbibigay na si owner, for example, ng certificate of substantial completion or certificate of completion para tumakbo na yung 12 months defect liability period ng contractor. Mag-i-issue na ngayon si contractor sa owner ng warranty or guarantee bond. No, usually, ang warranty or guarantee bond, it should be in exchange of the retention money of the contractor. So, ibig sabihin, pagka completion of the project na at maniningil na si contractor ng kanyang retention money, magsasubmit siya ng guarantee bond dahil yun ang mag-cover later on pag nagkaroon ng mga depekto sa loob ng defects liability period na mayroon tayong tinatawag na DLP or defects liability period, and that is 12 months usually. So within that period na may mga cracks, for example, no, but yung cracks na yon or defects na yon ay hindi cause of the performance of the tenants, no. Bigla na lang nagkaroon ng mga cracks na hindi naman kasalanan ng mga tenants. So pagka tinawag si contractor at hindi siya pumunta para i-repair ang mga defects within that defects liability period, no, na umandar na yung mga makina, nung umandar yung mga makina, doon palang lumabas yung mga defects na yun, no? Yun ngayon ang magbabayad doon sa compensation ng pag-repair within that period. Pagka hindi pumunta si contractor ngayon, doon yung kukunin sa warranty or guarantee bond. Bakit? Kasi wala ng retention money si contractor, nakuha niya na. Okay? So, ngayon, walang choice si owner kundi i-call yung bonds to repair the defects liabilities na naiwan ng contractor. So, that's the purpose of warranty and guarantee bond. So, ini-issue yan ni contractor on the completion of the work, no, in exchange of the retention money. Pero pwedeng magkaroon ng kolatilya sa kontrata para dire-diretso na hihingi ka ng iyong performance bond up to completion, and it will extend 12 months, no, doon sa defects liability period. Kailangan mo lang i-state sa kontrata at kailangan mong i-instruct sa contractor that the contractor should get a performance bond in a form of a guarantee, and that performance bond will extend up to the 12 months defects liability period na yun na yung magiging served as guarantee or warranty bond. So napaka-importante ng mga bonds na yan, no? And even sa small projects, pwedeng i-require ng owner yan
for the owner to be protected naman doon sa mga contractor, no, na nandidispalko or nangiiwan ng proyekto, no, sa kalagitnaan ng performance of the work. Okay? So, hoping that this vlog could help again, no, sa mga practicing architects, engineers, as well as the owners, no, na ma-educate kayo at alam natin ang gagawin natin pagka tayo ay nagpatayo ng mga ating mga proyekto, no, kahit bahay lang yan or commercials. No, kailangan ang mga ganitong proseso para lahat ay protected sa project. Okay? So thank you, and please subscribe again, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and pag-share na rin sa inyo mga friends, and a blessed Sunday to all. Good afternoon.